Napaiyak at napataas ang kamay ni dating Senadora Laila de Lima nang payagan na ring makapagpiyansa sa ikatlo at huling kaso kaugnay ng umano'y pakikipagsabwatan para magkabentahan ng droga sa bilibid noong Justice Secretary pa siya. Ayon sa desisyon ni Muntinlupa RTC Judge Hener Hito, ang sabwatan ay higit pa sa companionship o pagiging magkasama lang at hindi porke nasa scene of the crime ay may sabwatan na. Dapat daw payagang magpiyansa sina de Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosecution na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Sa wakas, makakalaya na po ako. For years, my whole being has been crying out for justice and freedom. Dalawang RTC judge muna ang humawak sa kaso bago napunta kay Hito. Si Judge Romeo Buenaventura pinag-inhibit ng kampo ni de Lima matapos malamang tumulong ang kapatid nito sa dating driver na nagsangkot kay de Lima sa kaso. Si Judge Abraham Alcantara naman nag-inhibit para di na pagdudahan ang magiging desisyon dahil hinawakan niya ang isang dating kaso ni de Lima. Pinapasalamatan ko rin po si Honorable Judge Hener Hito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Pinasalamatan din ni de Lima ang Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Ibinalik muna si de Lima sa Camp Crame Detention Center para sa ilang medical check-up at iba pang procedures bago tuluyan ng lumaya. Kasama sa pinayagang magpiyansa ang mga kapwa-akusado ni de Lima, ang kanyang dating driver na si Ronnie Dayan, Junel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bucayo. Sir, granted kayo ng bail? Sir Ronnie, ano masasabi nyo? Sir, ano masasabi nyo? Ha? Granted. Alas 4 ng hapon na makabalik sa Camp Crame mula Muntinlupa City si dating Senador Laila de Lima. Kailangan lang maproseso ang ilang dokumento kabilang ang official copy ng release order mula sa korte na dapat makuha ng PNP. Gayon din ang physical at medical examination bago ang ganap na paglaya. Once we receive the official copy of the release order and then tapos na rin po, I understand yung medical and physical examination ni ma'am doon po ngayon. Pumunta na po yung mga doctors. So once we receive, makabalik na po dito yung official copy, then for all intents and purposes, in compliance po sa korte, i-release po sa custody po ng PNP si former Senator de Lima po. Hanggang kanina ay bantay sarado si de Lima ng mga police escort. Kabilang sa pinagdaanan ni de Lima habang nakapiit, ang pagka-hostage sa kanya ng isang inmate habang nasa PNP Custodial Center noong nakarang taon. Nakaligtas lang si de Lima nang mapatay ng isang police colonel ang hostage taker na umano'y miyembro ng Abu Sayyaf Group. May hawak pong improvised na kutsilyo, nakatutok sa dibdib niya, gaganyan-ganyan. Kaya pagkatapos noon ay meron pong hematoma yung kanyang dibdib. Wala ng pighati at paghihirap na dulot ng pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban ay patuloy na nananalig, nananampalataya at umaasa na darating din ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Every moment was a test, and every single second was a fight to rise above the sorrow, the fears, the uncertainties of the future, and even, to be honest, the temptation to be overcome by hate and vindictive thoughts. There was always that temptation. Lahat po yun nilabanan ko. Hindi ko isusuko ang aking pagkatao at pagiging tao. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. Ang mundo ay puno ng mga taong buktot ang kaluluwa at makasarili sa harap ng pagdurusa ng taong bayan. I will never be one of them. Every second, every minute, every hour, every day, every month, and every year of the last 2,454 days was a struggle. But the one thing I can honestly say is that I never allowed myself to even entertain any regret. No regrets.
Yes, I wish things turned out differently, but these are things that were beyond my control. But for the things that were, what I did, how I reacted, and my reasons for fighting for those who were victimized and cannot speak for themselves, I have no regret. As I appear before you today, 6 years, 8 months, 21 days, after I peaceably surrendered myself to the authorities, it is one of my greatest achievements in my career and in my life to say that not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. These are not just words to me. These have been my lifeline. These have been my life before, during, and after my unjust detention started. Kayo po ang aking pinaglaban. Kaya maraming salamat dahil ako rin ay inyong ipinaglaban. Maraming salamat po sa mga panalangin nyo at sa walang kapagurang pananalig nyo sa katotohanan. Diyos mabalos, mabuhay.